Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So Cancer, first card ninyo, focus. Okay, letting go and regrowth. So parang meron ditong rebirth, no? Maaring magkakaroon dito ng pagkakataon kayo na mabigyan ninyo ng parang bagong bihis, no, yung buhay ninyo in general. Or po pwedeng meron dito mga certain areas of life, no, na kailangan ninyong baguhin at para makapagsimula kayong muli. Meron kayong dapat na alisin para makapagsimula kayong muli. Makapag-build kayo ng mas matibay na pundasyon sa situation na to. Or totally makapagsimula kayo ng bagong chapter sa buhay mo. Pero kailangan mo ng focus dito. No? Kailangan mong ibigay dito yung energy, time, and focus mo para magawa mo to. But ang mahalaga, alam mo kung ano yung mga bagay ito na kailangan mo nang i-release. 'Di ba? Para na mabigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na mag-embrace ng bagong sitwasyon. Okay? So, we have Moss Agate, positivity, change. So, mayroong pagbabagong magaganap talaga. So, this is good kasi yung pagbabagong ito will have a positive impact sa buhay mo. Kaya yung pagla-let go mo na yan, 'di ba? So, is going to create a beautiful change in your life. Magiging mas mabuti, mas maganda, mas maayos, mas positibo na yung magiging sitwasyon mo sa buhay sa ngayon. Magi-improve, no? Yung iba't ibang areas of life sa ngayon. We have mushroom, recycling, breaking down problems. So, pwede, no, na magiging mas maganda din at mas maayos ngayon yung approach ninyo sa mga problema. Maaaring merong problemang kinakaharap ang iba sa inyo sa ngayon, pero mas matalino ka na ngayon. Dami mo nang natutunan sa buhay mo in the past. Kaya ngayon, parang maybe you're going to also try a different way of approaching your problems. At ngayon, hindi mo na titignan ngayon yung problema or susolusyonan na as a whole, 'di ba? Yung problema. Kundi ang gagawin mo sa ngayon, titignan mo, i-breakdown mo yung problema. 'Di ba? Saan nagsisimula? Ano yung cause ng mga problemang ito? Then maaaring isa-isa doon mo, iisa-isahin mo muna 'yon. No? Hindi yung kabuuan ng problema yun ang susolusyonan mo kasi parang very broad, 'di ba? Kaya titignan mo sa ngayon anong mga dahilan nito, number 1, number 2, number 3 na dahilan. So maaari magsisimula ang i-fix mo dito kung ano yung pinaka-easy. So let's say for example yung root cause nito, number 1, 'di ba? Dito ka muna magfo-focus. Ito muna yung aayusin mo. Ito muna yung i-improve mo. Then once na naayos na 'yan, you're on to the next, 'di ba? Hanggang sa totally nagle-lessen na, no? Yung intensity ng problema na 'yan or ang epekto ng problema na 'yan, 'di ba? So maaring ganoon ang gagawin mo ngayon. Parte-parte, no? Parte-parte ang approach. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Heal the past and fix tomorrow. Ayan. Kasi hindi mo rin din naman maayos, di ba? Yung sitwasyon mo sa ngayon and in the future, kung hanggang sa ngayon, di ba? Kontrolado ka pa rin or naapektuhan ka pa rin, naimpluwensyahan ka pa rin ng kung ano ang tapos na, kung ano yung inyong nakaraan. 'Di ba? Kaya ang maganda dito, ayusin mo muna, 'di ba? Mag-heal ka na doon sa maghilom na yung mga sugat, no, sa puso mo na dulot ng inyong nakaraan. Kalimutan mo na yung nakaraan, 'di ba? Para na makapag-focus ka na sa ngayon, mas mai-improve mo na yung ngayon, mas magiging maayos na yung pamumuhay mo sa ngayon so that yung future mo mas magiging maayos at maaliwalas na din ang kakaharapin mong future, 'di ba? So, we have always in motion. So, siguro kayo aligaga, no? Pwedeng you're here and there,
lagarista, maraming ginagawa. Laging siguro hindi lang isin trabaho mo. Po pwede rin na may trabaho ka na, may full-time job ka na, nagpa-part-time ka pa, meron ka pang business on the side, may side hustle ka pa. So, you're always on a move, no? Pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. Kaya, kailangan mo din, na isipin na hindi lang puro trabaho ang buhay. You also need to give yourself time, 'di ba? Para makapagpahinga, paminsan-minsan mag-recharge ka, paminsan-minsan mag-replenish ka ng lost energy mo para lagi ka lang nasa balanse, para lagi ka lang on top of your health. Okay? Lagi ka lang malusog at malakas. So, we have be the best version of yourself. Okay? And start today. Kasi you have all it takes. 'Di ba? You have all it takes para magtagumpay ka. You have all it takes para na mag-evolve ka into the best version of yourself. Okay? So, pwede mo nang simulan yan sa ngayon. Hindi mo na kailangan magantay pa ng bukas, ng mamaya, ng makalawa. Kasi you have all it takes now, right in front of you. 'Di ba? Para magawa mong maging mabuti. Para mas maging mabait ka, para mas maging compassionate ka. Yung ganon, no? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang ganap ng Cancer. So, we have the Chariot. Ayan. So, this is travel energy and this is also moving on energy. So, maari ang iba sa inyo, meron talagang mga pagbabagong gagawin. No? Kaya papunta ka na sa pagmamagong you are heading towards embracing a new chapter in your life. Meron kang bagong ganap sa buhay. Meron kang pupuntahan. No? Maaaring may travel din dito ang iba sa inyo. Okay? So, good luck sa'yo. We have 9 of Swords. Pero kung ano man, no? Siguro yung 9 of Swords na to, this is worry kasi this is stress. Pwede yung problema ito. No? Yung iba sa inyo na merong problema sa ngayon, maaaring ito yun, yung hindi nagpapatulog sa'yo. Ito yung hindi sa'yo, hindi ka nagkakaroon dito ng peaceful sleep kasi may pinoproblema ka. No? So, pwedeng ganun ang ganap. Pero alam mo, baka kailangan mo ng makakatulong, baka kailangan mo na makakausap para na magkaroon ka ng ibang perspective, makarinig ka ng ibang opinion ng ibang tao. So, that is something siguro that you need to do, 'di ba? Para mawala na yung pag-worry mo kasi worrying and stressing yourself out, hindi yan makakatulong sa iyo. Kahit anumang problema ang meron ka, kung sobra ka nag-worry, walang mangyayari sa iyo. Hindi ito magiging successful kung ano man ang iniisip mo, walang mangyayari 'di ba? Kaya kailangan na i-declutter mo yung isip mo, yung damdamin mo, mag-focus ka on positive. Okay? Transmute that negativity into positive para na mas makapag-attract ka ng magagandang bagay, makapag-isip ka ng mabuti, ng malinaw, 'di ba? At kung ano man ang mga problema, it will be easy peasy for you to solve it kung positive, no? Yung outlook mo, kung positive ang mindset mo. 'Di ba? Kasi kapag negative, no, yung mindset mo, negative yung mga iniisip mo, ay nako, mas lalong mahihirapan ka. Mas lalong hindi mo mahahanap yung magandang solusyon, no, sa mga problema. Ace of Cups, wow, napaka-blessed mo, Cancer. Kasi lahat ng ito, no, matatabunan yan ng positivity. Pwede rin kasi na talagang magbabago din, no, ang takbo ng isip mo. Pwedeng babaguhin mo din yung approach mo sa buhay. Miracles do happen, 'di ba? Miracles happen at any time. Kaya pwedeng overnight magbago ang inyong sitwasyon. Overnight magbago yung takbo ng isip mo, 'di ba? Anything is possible with the divine. With this Ace of Cups, your needs will be met. Kung anong kailangan mo, ibibigay sa iyo. Kung ano man ang pinagdadasal mo, yan ay maaaring ibigay sa iyo. Maaaring yan ang mga mangyayari sa buhay mo sa ngayon. Ang daming biyaya, no, na pwedeng dumating. Ang daming biyaya na pwedeng lalapit sa iyo sa ngayon. Kaya
make sure na you are thinking positive, you're feeling positive para wala na maging sagabal sa mga biyayang ito. It could be anything. It could be love, it could be friends, it could be various opportunities, no, for travel, for money, for work. It could be anything. Kaya you will be filled with happiness and joy eventually. Kasi mapupuno ka ng naririnig ko, napupuno ka ng grasya, mapupuno ka ng grasya. Parang sa Hail Mary yun, ano. Yun ang narinig ko. So, magiging masaya ka in the end, no, Cancer. Kaya sana i-maintain mo lang yung positivity. I-maintain mo lang yung pagpo-project mo ng gratitude, ng positive mindset, positive outlook para ng lahat ng magagandang bagay ang mangyari sa buhay mo. Kahit may mga problema, masusolusyonan mo agad yan. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.